These developments coming in right this minute with Russia unleashing a massive drone and missile attack on Ukraine. Kiev says the latest aerial attack targeted energy facilities. His team is hard at work and held direct talks with Ukraine on how to end the war. You heard that right. Russia is unstoppable, but can a European shield for Ukraine stop Moscow? Will that change things? Sa hindi nga matapos-tapos na gulo sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, ay muli na naman ngang pinaulanan ng missile strike ng Russia ang isang lungsod sa Ukraine na ikinasawi ng ilang mga tao at madami ang sugatan. Ano at kung paano ito nangyari ay yan ang pag-uusapan natin sa video natin ngayong araw na ito. Kaya siguraduhin mo munang nakasubscribe at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Namataan ang pinakabagong pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ayon sa opisyal na ulat, hindi bababa sa 11 nasawi at 30 ang nasugatan sa isang pag-atake ng missile strike ng Russia sa lungsod ng Zaporizhia. Ang pag-atake ay nangyari bandang hapon kung kailan maraming tao ang nasa labas ng kanilang mga bahay. Ayon sa mga saksi, ang pag-atake ay nagdulot ng malakas na pagsabog at apoy. Ayon sa alkalde ng lungsod, hindi bababa sa 5 gusali ang nasalanta sa pag-atake. Ang mga otoridad ay patuloy na naglilibing ng mga nasawi at nagbibigay ng tulong sa mga nasugatan hanggang sa kasalukuyan. Ang mga biktima ng pag-atake ay kasalukuyan ding nilalapatan ng mga doktor at ng mga nurse sa mga ospital sa lugar. Ayon sa mga opisyal, ang mga biktima ay may iba't ibang antas ng pinsala mula sa mga malulubhang mga sugat hanggang sa mga hindi gaanong mapaminsala. Ang pamahalaan ng Ukraine ay nagluluwal ng galit sa pag-atake ng Russia. Ayon sa isang opisyal, ito ay isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao at sa mga alituntunin ng digmaan. Samantala sa kabilang banda ng Ukraine ay 3 sibilyan din ang naitalang nasawi sa isang insidente ng drone attack sa Kharkiv region. At ayon sa ulat ng ministry ay umatake ang mga Russian forces sa lungsod ng Dobropilya gamit ang mga ballistic missiles, multiple rockets at mga attack drones na nakapinsala ng 8 multi-story building at ng mga 30 mga sasakyan. Sa kalagitnaan naman ng pag-apula ng mga bumbero sa apoy na dulot ng mga missile strikes ng mga Russian forces, ay nagulantang ang lahat ng muli na namang may tumama ng mga ballistic missiles sa lugar ng insidente. Mabuti at wala naman nang nadagdag sa mga nasawi maliban na lang sa isang truck ng bumbero na napinsala at nasira. Inilabas naman ng gobyerno ng Ukraine ng mga litrato at video na naging dulot ng pinsala mula sa pag-ataking ito ng Russia. Makikita ang mga sira-sirang mga gusali at mga apoy na nagliliyab sa mga kalsada. Sa kasalukuyan, habang pinapanood mo ito, kaibigan, ay patuloy pa rin ang pag-apula ng apoy at pag-aalis ng mga rescuer na mga debris na naghambalang sa gitna ng mga kalsada. Ang lugar ng Dobropilya ay tahanan ng 28,000 pamilya bago sumiklab ang giyera sa Ukraine. Matatagpuan ito sa Donetsk region, silangang bahagi ng Ukraine at 22 kilometro naman ang layo sa frontline north of the Kiev of Pokrovsk, kung saan matatagpuan ang sandamakmak na Russian troops na umaatake sa mga nakalipas na linggo. Ang pamahalaan ay nananawagan sa mga mamamayan na mag-ingat at magpatuloy sa kanilang mga gawain. Ayon sa mga opisyal, ang mga mamamayan ay dapat mag-ingat sa mga posibleng pag-atake ng Russia sa mga susunod na araw at sa hinaharap. Ang pag-atake ng Russia ay nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga residente ng lungsod. Marami ang nagpasyang lumikas sa lugar upang makaiwas sa mga susunod pang mga pag-atake. Ang mga otoridad naman ay nagpapaapela sa mga mamamayan na magbigay ng tulong sa mga nasugatan
Ang mga donasyon ay ginagamit upang suportahan ng mga pangangailangan ng mga biktima ng naturang pag-atake. Ang mga mamamayan naman doon ay inaatasan at hinihikayat na maigi ng gobyerno na makipagtulungan at maaaring magbigay ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, pagkain at iba pang mga pangangailangan. Ang mga donasyon ay maaaring ipadala sa mga opisyal ng ahensya ng pamahalaan o sa mga organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng pag-atake. Sa kabila ng pag-atake, ang mga residente ng lungsod ay nagpapakita ng katatagan at pag-asa. Ayon pa nga sa isang residente, and I quote, "Hindi kami manginginig sa harap ng takot. Magtutulungan kami upang makabangon muli." End of quote. Sa kabila ng mga pag-atake at giyera sa iba't ibang panig ng mundo, bilang simpleng mamamayan mga kaibigan, ay magkaisa tayong manawagan sa lahat ng mga bansa na magkaisa at magtulungan upang makamit ang kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Tama na ang mga dugo na naibuhos, tama na mga buhay na nawala, at tama na ang mga pamilya na nawasak. Panahon na upang magkaisa at magtulungan upang makamit ang isang mundo na mapayapa, makatarungan at malakas. Maging sa mga pinuno ng mga bansa na sana ay magpakita ng malasakit at pagmamahal sa kanilang mga mamamayan at mga nasasakupan. Magtulungan tayo upang makamit ang kapayapaan at seguridad at huwag tayong magpabaya sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Mga kaibigan, kapayapaan at seguridad ay hindi lamang mga salita, kundi mga gawain dapat gawin ng bawat isa sa atin. Magtulungan tayo upang makamit ang isang mundo na mapayapa, makatarungan at malakas. Ikaw kaibigan, sa tingin mo ba ay tama pa ang ginagawa ng Russia sa Ukraine? Ibigay ang iyong komento sa ating comment section down below. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa ating mga susunod na videos.